Hi guys! Good afternoon, good evening, and good day. This is RJYC Vlog. Again, nandito na naman tayo. Tayo ay magbabalik taktakan uli. But before that, I wanted to say thank you to our new followers and to all our subscribers. Our followers in Facebook account, RJYC Vlog, and our subscribers in YouTube channel, RJYC Vlog, and TikTok RJYC Vlog. Ayan. So, ito, pag-usapan natin yung sinabi ni Raul Manuel sa kanyang pag-booking na totoong merong blanco sa bicameral or bicam ng Kongreso at itong budget na gawa ng Kongreso at ng Senado. So, pinatunayan ng ilang tao sa Kongreso, sa Senado, which is si Senator Bato at si Senator Amy Marcos, and then si Congressman Ungab na siyang nakakita nun, and then meron pang isa, si Castro, ano rin yun, isang congressman din yun na kriminal nga lang. So yun, na-segue ko pa yun. Tapos itong sino ba? Kilay, itong si Escudero ay like he lies on his teeth na wala daw silang nakitang ganung mga blanco-blanco, pero ang masaklap, nakakuha ng copy itong UNTV news, broadcaster yan, news outlet, or hindi ko na kasi alam anong tawag sa mga mainstream media ngayon dahil sa sobrang dami ng mga kalokohan at mga fake news na ginagawa nila, hindi mo na mapagkatiwalaan ano? So yun ang kanilang ginagawa, na nabuking ng UNTV at nagkaroon sila ng balita about it. Tapos kinonfirm nila na kahit yung copy sa Senado ay same lang ng copy sa Kongreso na nakuha ni Congressman Ungab. So paano ngayon explain nitong si Escudero Kilay na wala daw blanco? Paano nga naman mangyayari yun? Ang ina-explain niya is yung about sa GAA, which is ang GAA at ang BICAM ay magkaibang document yan, at hindi ka makakabuo ng GAA kung wala yung BICAM documents. So ang mangyayari dyan, hinahanap ni Kong Ungab yung GAA, yung documents ng GAA, para makita niya sana at maipag-compare niya kung bakit yung nasa bicameral ay madaming mga blanco. With that, a lot of pages, ay may nakita siyang napakadaming blanco. If I'm not mistaken, in between 13 to 20 pages of may mga blanco. So ang tanong niya, bakit hanggang ngayon wala pa rin yung copy ng GAA? So doon nagkakatalo. Ngayon, nagkukumahog na itong mga salarin kung sino man yung nag-fill in the blanks dyan sa BICAM documents. Ang nangyari, kailangan mapatunayan nila na yung nakalagay sa BICAM at yung nasa GAA ay parehas ba yan o magkaiba? Kasi kung magkaiba na yan at nakitang may dapat ibabalik nila yan uli sa BICAM at pagtatalunan uli nila yan, right? Pagdedebatihan uli nila kung bakit ganun ang nangyari. Pero ang nangyari dito, hanggang ngayon, wala pa rin yung documents ng GAA. So yan ang aabangan natin sa mga susunod na araw. And then ito pa, itong mga nagde-deny, si Hontiveros, sabi niya imposible daw na merong blank. Pero wala naman siyang pirma. Paano niya malalaman na walang blanco doon kung hindi niya pinirmahan? That means hindi pa umabot sa kamay niya, or that means hindi pa niya nakita yung documents ng bicameral. 'Di ba? So, that means pwede niyan sabihin kahit anong gusto niya sabihin para lang sa ikakalubag ng mga
mga boss niya, right? Na mga nagbabayad sa pagmumukha niya. 'Di ba? So sabi niya, imposible daw 'yun, hindi daw pwede mangyari, hindi daw totoo 'yung whatsoever, kung ano man 'yung sinabi niya. Basta hindi siya sumang-ayon na merong blanco. And speaking of itong si Hontiveros, napanood nyo ba kung paano sila binu at hindi tinanggap ng mga Cebuano sa Sinulog Festival sa Cebu? That is really funny. Alam nyo ba yung nangyari dyan? Kasi ang mga Dutertes ay mahal na mga Cebuanos. Kasi naman, nakita nila ang trabaho ng mga Dutertes and lalo na si PRRD. Nakita nila kung anong klaseng presidente si PRRD, kaya naman alam nila kung sino yung mga taong nambuburaot at nambabalahura at lumalapastangan sa mga Dutertes. Kaya nung dumating doon sa Cebu, itong si Hontiveros at yung kasamahan niyang si I don't know their names, tinan mo kasi hindi sila sikat eh. Jokno ba yon yung isa? Tapos may isa pa eh. Ay, si Bam Aquino yata yung isa. So, yun. Nung pumunta sila doon at dumating sila doon, ang sinisigaw ng tao doon is Duterte, Duterte. Tapos nabuo pa yata sila. And I've heard, hindi ko to nakita, I've heard na meron pa palang ibang mga senador na nabu doon, nabu at ano. At ito ay si Pangilinan, si Kiko Pangilinan Unggoy at saka si Sharon, megastar actress na plastic. Oh. Ha, diba? At saka meron pa silang kasama. Meron pa silang kasama na ano na nabudin at sumisigaw ng Duterte ang mga taong bayan. Anyways, nandito na ako sa paroroonan ko. And again, pag-usapan uli natin ang mga susunod nating pag-uusapan sa mga susunod na panahon. And thank you again guys for listening to me and for your subscription. God bless and have fun. Bye!